Welcome mga kauturan diri sa ato kapalatuntunan kapihan sa Bali ni sa gyapon ang inyo Abyan Manuel Boy Mejorada nga nagapangalaga naman sa inyo sa padayon naton nga pagdala sa inyo sa mga issue sa mga pananawan sa aton nga mga dinapit sa pagtalakay naton sa mga bagay-bagay nga may epekto sa aton sining adlaw-adlaw nga pagpangabuhi ilabi ni diri sa Dakbanwa sang Iloilo. Ang kapihan sa Bali nagsaulog na sang una nga tuig nga pagpangalagad sini sang duha ka semana na kaligad. Do wala lang kadugay no nga isa ka tuig na kita. Kag sa aton sini nga pagpadayon nga sa aton nga pagpangalagad nagapag-un pagid ang aton sini nga determinasyon nga maski ano ang mga kabudlay maski kadamo sa mga upang nga ginabutang sa aton nga tubang maski na nga kadamo na sang libel cases nga ginapasaka batok sa aton, hindi kita malingkang kag hindi kita magkahadlok, hindi kita maguntat iya sa pagdala sa inyo, sa pagdulong sa inyo sang kamatuoran. Ang aton diri kamatuoran gid lamang kay nagapati kita nga ang kamatuoran amo ang makapahilway sang aton sining nga mga pumuluyong Ilonggo. Kag sa sining nga aga mga kauturan, ginakalipay naton nga pagkatapos ang masubri sa katuig, this will be the first time na naging kaupod natin siya diri sa Kapihan sa Bali, although he has been sponsoring this program for over a year now. No? Kag giniman bangod nga, tiyon na siguro nga ipakilala to siya sa atong mga pumuluyo, kay maski nang nabatian na ang iyang ngalan, kag madamot na siya sang nabuhatan diri sa atong mga pumuluyo, do wala pagid ni siya nga formal nga nakapahayag pinagi sa sumusining nga setting, no? Kapag pungko nga makatalakay kita sa malawig nga paghinunanon bahin niya sa iya pagkatao, sa iya mga pananawan, sa iya mga ginabuko para sa Dakbanwa sang Iloilo. Kag wala ni isang diwan, kundi ang magapagpili bilang alkalde sa Dakbanwa sang Iloilo sa idalom iya sang bandera sang United Nationalist Alliance o una, ang aton abyan, ang aton salaligan, ang aton sining tagapag-away batok sa korupsyon, si Mr. Romel Isnion. Aton siya nga biyabihon. Good morning, Mr. Inyon. Thank you, Boy, for inviting me sa show mo. Well, over a year na galin eh, no? And then, bago lang tayo naka-guest eh. Yes. Do, gwapo galin eh. Gwapo, no? So, una sa tanan, luwig na mabatian si mo, Romel, no? Kay, although nakapahayag na sa pila ka mga media men, nga magkapapili ka, pero mas marami nga diri sa Kapihan sa Bali. Sulito nimo ang imo sining pagpahayag, ang imong announcement bahin niya sa imong political plans. Romel? Well, definitely we're running for mayorship of Iloilo City, no? Kay nag-promise ta sa una sa mga pamuluyo nga kung why nagid may mga bato ini sa kay Mayor Mabilog in the next elections, kita ang mag bunggo ini sa ila. Kaya ang aton nga kausa diri subong sa Iloilo, ang krusada naton sa Iloilo is against corruption. Because we believe nga ang problema lang sa syudad naton actually can be summed up with one word. Kung may isa lang katinaga nga para maintindihan naton ang problema sa Iloilo, amo ini ang kinawatay sa aton nga syudad. You tell me, maskin ano nga klase nga problema hambalon mo sa akon, ang sabat ko dira tungod na tanan sa kinawatay. Tila mga mga squatter di subong, mga pigado, ang mga aton nga mga imol wala balay, hindi higa-diga dala na lang sa lagi listar. Tiki ang aton nga mga housing nga budget ginakawat. Nga aton nga roads nga substandard. Kaya ang mga budget for building quality roads, ginakawat man sa mga aton nga public officials. Ang taxes ta nagtaas. Ano ang cause ini? Ano ang ugat sang problema sini? Ti corruption man gyapon, kinawatay man gyapon kay kinahanglan nila pataason ang taxes kay para mas madako-dako ang budget nga kawato nila kay kakalaubos ang kwarta sa kinawatay. So, I think it's about time nga mag-launch kita sa amo sining nga crusade in the political arena. Because
whether we like it or not, it's always in politics that we can make a difference. Pwede na kasalusinggit dira sa dalan, masyagit na dira kung ano gusto ta matabo. But if we don't have the power to change the system or to clean up the system, then everything will just be an exercise in futility. Aha. Okay. Now, matandaan naton Romel, nga sang pag-abot mo diri nga naglugay ka kag nagpatindo ka sang balay diri. Do una ta nga mga binulan nimo padumduman ta nga mahirop kamo nga mag-abinay ni Mayor Jen Patrick Mabilog. Nagabuling ka pagani kadamo ka sa mga proyekto, mga programa nga ginasuportahan nimo sa administrasyon ni Mayor Jen Patrick Mabilog. So gini kami abe, no? Kay kadamo ang nagkatingala. Kung nga ako nung kung ano kamo kahirop sa una, gulpi lang nga daw nagbulagay kamo kag naging mainit na ang inyong pag-inaway, no? Ano ang kamangdanan si ni Romel? Personally, why kuya sang why I don't consider Jed Mabilog as my personal enemy, no. In fact, up to now, I still consider him my friend. Ang problema lang sini may mga tao sa palibot namon nga do gina-personal ako. Ang mga tao bla sa palibot niya nga gina-personal ako. Why ko man siya gina-personal si Mayor Mabilog, no? Ang naintindihan niya man akong diin ko kung ano ang akon nga sentimento nga hindi lang ko against lang ko ya sa kinawatay. Amo man lang nang akon nakausa diri sa syudad nga as a media man, we launched a crusade against kinawatay. Because we believe again nga ang ugat sa aton nga problema sa syudad kinawatay. Kung wala sang kinawatay, wala sang pigado. Kung wala sang kinawatay, tanan diri nga mga imol mabuligan sa housing. Kung wala sang kinawatay, ang aton nga taxes manubo. Can you imagine kung wala kinawatay? How many millions of pesos we waste or we lose to ghost employees? Sa ilang 15-30 nga mga empleyado. Nga ang balon na empleyado, pero kung isipon mo na sa latanan, ghost employees na mga 20% sila. This kind of money, let's just say 100 million lost to ghost employees, this is enough to help the poor with their housing problems. Ang taxes naton, we can lower the taxes if we eliminate ang kinawatay. Kung wala sa kinawatay, there's no need to increase taxes. Ang iyang City Hall sinisubong nga building, amuning ugat sa amon man nga sa una nga dugin baisan ni Mayor Mabilog. Kaya hindi siya magpati nga 500 million overpriced na ang City Hall building nga ina. Gin kondo niya pa, gin justify ang impresyo sang City Hall. Tiyambal ko siya Mayor Mabilog, even maskin miguhay kita, hindi ako pwede nga mag-ugyon sa imo sina nga position nga tsakto ina presyo sa City Hall kay na that is really robbery in broad daylight. So what I'm trying to say is Mayor Mabilog and I our differences only lie in principle. Wala niya sa personal. Pero kung ina-personal nila ko, ginabuyayaw nila ko, ginapaila nila ko na kung ano mga fabricated cases, then para sa ako niya, okay lang kung gina-personal. I really understand kung gina-personal ko nila. But ako, I guarantee them, wala ako sila gina-personal. Although some of them believe nga gina-personal ko sila. Pero why gid ko ikapang personalya? Kaya kuya, trabaho lang ni, wala personalan. Kaya nga aton diri as sa media, kag subong kay masulod kita, madlagan kita para alkalde sa syudad, subong sini sa politika, why taga pa personal, trabaho lang ni, para lang ni sa kayuhan sa aton nga pinalangga ang syudad sang Iloilo. During the last several months, nabasa naton, nabatian naton, kag nakita naton ang mga ginapahayag sa mga tagapamaba, no, mga spokespersons ni City Mayor Jen Patrick Mabilog na si Romel Inyon hindi pa naman dalagan, nadlock mo na kay Mayor Mabilog. Subong kay nagpahayag ka na nga madalagan ka, kaya ano mahambal mo sinisang ilang ang mga pangyaguta sa imo sa muna? Hindi, nadlock ako no, sa kay Mayor Mabilog. Well, ang akon malang mahambal sila, and ini pwede nila mga pamangkot ini sa talang tao na kilala sa akon,
way kuya batasan nga mahadlok, way gid ko may nahadlokan sa kalibutan. Kaya naghalin man ko sa wala mo. Di ko ninyo nga ginapaminsar nga may nahadlokan ako diri sa kalibutan o mahadlok ako sa inyo, ti amo ginaang kaladlawan sa tanan kaya kuya way gid kuya nahadlok. Kang ako niya basta kabalo ko nga tsakto ko, amo lang na yang ubrahon ko. Ti bahala na kamo daya kung ano balon nyo basta ako yung madlagan ko for mayor. And ginahambal ko lang, gusto ko lang tani hambalon sa mga pamuluyo. Ang kinahanglan ko man ang ilang suporta subong sa ini nga krusada batok sa kinawatay diri sa syudad sa Iloilo. Kay kung madula ini ang kinawatay sa syudad, sigurado gid nga maprogreso ang aton nga syudad. Hindi siling from a cosmetic point of view. Kaya ila subong nga style, dupras balas ang salakyan nga tuktukon. Ang salakyan nga tuktukon, kung ihatag mo ni subong sa ila, sa administrasyon, yung incumbent administration diri sa syudad, ang tuktukon nga salakyan, imasilyahan lang din nila, kag ipinturahan, kag itrapo-trapuhan. Wala nila anay ginakuha ang tuktok antis island sang bag-o nga steel plate nga steel surface kag ipinturahan ang salakyan ilaya maskin may tuktok masilyahan na lang kapinturahan ang tuktok sa aton subong nga sistema amo ining kinawatay ti ginapagwa lang nila nga gwapong padlagan nila kay mating napinturahan nila mga building naton di tanan-tanan pero ang kagarukan sa aton nga sistema sa gobyerno ay ang kinawatay. Why gid sila sang activities o sang any program that fights corruption in City Hall. They condone it. They continue it. They even want to perpetuate it by institutionalizing a culture that guarantees corruption for the rest of our lives. So I think amo ni subong ang aton gid dapat nga address sa aton nga syudad. We are in a moral crisis whether you like it or not. Let's forget about politics. Let's forget about anything else. Let's focus on the morality of this underlying these issues. We are in a moral crisis, and in a moral crisis, we cannot be neutral. It's either you are for corruption or against it. So we should say no to corruption. Okay. Now, sa subong sini, padamo sang aton mga incumbent political leaders, no? Iban sila, nabaluan tang araman kayo sa imo. Pero, ang configuration bala sang imong ticket, no, humanigid man, yes. Sino ang magpapili bilang congressman, vice mayor, kag ang lineup sa konsyal. Amo nang daw nagpabili sa mga pamangkot sa atong mga pumuloy. Na humana na ang ticket na to. Yes, yes. Pwede mo masugid kung sino ini? Subong ang aton nga well, I will run for mayor, no? And then si Jeffrey Ganzon ang vice mayor. Ang aton nga congressman si Raul Gonzalez Jr. And we still have a smattering of names, no? For the council, no? We are looking at si Irene Ong, one of them. Si the son of Jeffrey Ganzon, which I think si Gerard Ganzon. And then the son of or the grandson of Mayor Malabor, no? Si Bata, Mandre. Bata. Ni Malabor. And then of course si Dave Hamora. I'm also expecting my classmate, no? High school classmate si Gilbert Balderrama to join us. And we are also expecting fellow media man si Mr. si Guazo. Novi Guazo. Novi Guazo. And also siguro these are the names that we have for now for the council, no? But very soon we will be able to complete the slate, no? Okay. Now we will go nagapayag ka, mapapili ka, and now you are starting the motions nga galibot ka na sa mga kabarangay naton. May ara ka na bala subong sini nga na butang sa imong panguna-una? Have you put anything or drafted
a platform of government kung ano bala ang himuon nimo kung mapilian ikaw bilang alkalde sa Tacloban sa Iloilo. Kay mahiling ang aton mga pumuloy will have mga malawing itiniyon, pinakabulan nga una-unaon, no? They can listen, they can study your platform of government, kag kung bala sa imo nga mga ginapanghimo, sa imo sini nga mga giho, sa imo mga tinaga, kung sila siguro ila ka pintahan man o kung ila ka tun-an, kung ini nga mga bagay mahimo-himo. So, what is your platform of government, Romel? Well, as I said, ang ugat sa problema diri sa Iloilo kinawatay. So ang aton nga platform of governance will stem from that principle. No, kung wala sang kinawatay, wala gid problema sa buong syudad. Now, how do we guarantee that we will how do we guarantee to eradicate corruption or kinawatay diri sa aton nga syudad? Very simple. To be good old-fashioned, plain and simple, no nonsense na transparency. And by that I mean, example, sa bidding, wala sang favored na kontraktor. Tanan can participate. Tanan nga bidding process should be open to full coverage of the media. Gusto ko tanan nga media men masulod ako din nga bidding da. To guarantee ang aton nga sang transparency para wala na ma-eliminate na ang ini nga mga overpricing sa mga projects, ka mga SOP. Kung pwede pala butangan naton sa isa ka dosina ka CCTV camera na kung diin nagabidding para makita sang public live coverage ang aton nga bidding. Ang kwarta sang syudad, ako mismo magasto sang digital billboard, ibutang ta sa downtown area. Makita sang pamuluyo ang kwarta sang syudad kung paano ginagasto sa ina nga billboard, kay electronic billboard na mo, kita mo na da, ang kwarta sa syudad, amo ni, dili ni diga kadto, amo ni subong nga aton nga mga empleyado di, amo ni mga sweldo nila, they can check it out, may announcement sa mga bidding, ari na di tanan, sa mga digital billboard, may ara mata opisina nga open sa public, mga atong public information office, no nonsense nga public information office, i-open ta na sa pamuluyo. Everybody can check out what is going on. Kung ano gid ang nagakalatabo sa syudad. Papeles nga gusto nila ilang taon, hatag ta sila tanan, hatag ta sa media. Transparency. I think with that, we can guarantee to eradicate corruption. Di kung wala sang corruption, damo ang aton nga savings. Taxes, we can lower taxes if we have savings. So many things. We can help the poor if we have savings, if we have surplus of cash. We can help the poor, we can help everyone in our community. So I think amula ng aton subong the main the underlying The main thrust thrust of our platform of governance. At hindi bala nga daw awkward o hindi bala daw ironic nga ang nagapungko subong alkalde sa Tacloban sa Iloilo, si Mayor Mabilog, belongs to the Liberal Party ni Pangulong Noynoy Aquino, nga nagpananggitan nga ang iya nga ginasunod nga prinsipyo man amo ang matuwid na daan o kung tatlong alagyan, no? Nga siling nila kung walang korap, walang mahirap. Sa nakikita nimo sa nagakatabo diri, ano do nagasunod yun man si Mayor Mabilog kay sa imo mga hambal korap, no? Pero ang ginasinggit nila tadlong man kunong ilang mga ginabuhat. Tsakto nga I believe in President Noynoy's position, no? That really corruption is really the one and only thing that we really have to eradicate to solve the maladies in our society, no? Ang problema sinisubong, ginainto nila si Presidente. Ginainto nila si Presidente nga matuwid nga daan mading Iloilo. Ang problema kay si Presidente way magakadto si Iloilo. I believe kung si Presidente makatiner na di mas kinisa kasi mana si Iloilo, makita yagid ang kagarokan sa aton nga syudad in terms sa kinawatay. Of course, pwede tamambal nga hindi garok ang syudad naton from a physical standpoint, no? Kaya kung ilang taon mo
Ti, why gid man digid basura diri sa mga kalita do kalimpyo man. In that sense, malimpyo. Pero kung ilang taon nilang sistema natong panggobyerno, dira nila makita kagarukan, kay kung according, kung ilang taon mo lang COA report subong, makita mo nga adlaw-adlaw diri sa syudad, sang Iloilo, adlaw-adlaw sila kapangawat diri. Can you imagine that? Adlaw-adlaw. Pati mga office supplies, ginagakawat, pati recently, nag-order sila sa mga Norinco, nga mga Armalite, nga mga MP5, nga mga pusil. Lantawan yung ang value sa Norinco dira sa gun store. Diri sa 90,000 90,000 na. Ang ilang nga bakal, 220,000. Abaw, sus. So, ano na lang ini pati tanan, pati mga lapis, mga cake nga ginahatag sa mga tigulang, mga tanan ang ginabulig nila sa pigado, nga kadamo sang project subong sa Iloilo. Kapanamit sila sang project. I have nothing against all these construction projects. In fact, I am all for them. I'm only against ang ilang nga ginakabo nga kwartada sa kada project. Amo nagapanamit sila mag-promote sa mga construction project. Kay kada project may ginakabo sila. You name any project here nga wala sila ginakabo. Kay tagaan taka sang bulak kung may ma-prove mo sa akon nga why sila maging kawat dira. Pero mo lang na naton nga kausa subo. Kay nga amon ginaya do nag-addict na sila sa kinawatay di. Sintruhon ta ginabi Romel no kay sa gisilig nimo ang ugat gid sang inyong pagbulagay o kung pagbungguan ay isang prinsipyo ni Mayor Jed Patrick Mabilog amo ang City Hall building. Matandaan ta nga ikaw kag mugdo mo na gani ginahingabot sa imo subong yara ikaw sa construction business. Kag ang imo nga mga proyekto hindi iya nga siling mga drainage canal, hindi mga pitsi-pitsi nga mga proyekto kundi mga dalagko nga mga proyekto. Let us start diri sa City Hall no. Isa-isahon ta gid kay mas maayli nga ikaw makapatag sa atong mga pumuluyo. Sa bili pa lang sang una tong sang ginpa-advertise nila ang pagpatindog sang City Hall nga siling nila 450 milyones pesos, 7 kapadalagan, 7 floors, no? I think ang yes atong mahuman to mga ara sa mga 35,000 pesos per square meter, no? Ti sa imo yang experience. Paso nami ning halin sa imo mabatian ni sa mga pumuluyo. Magpatindog ikaw sang building, pila in a ballpark figure. Ang kinahanglanon para nga masudlan, mahuman, mapintahan, may mga suga, may mga tubo sa tubig, no? May mga elevator, may mga air conditioning, kag iban pa nga mga galamiton. Wala lang abisang furnitures. Pila ang per square meter nga gastuhon. Okay, para maintindihan no, sa mga ordinaryo nga layman na point of view, no? Mga ordinaryo nga tao, hindi sila nga expert sa construction, very simple. Diri sa Iloilo, tanan mata siguro nakakadto na sa Iloilo Supermart na building. Dala ko din bang Days Hotel? Atrium. Atrium. Okay. Ang Atrium kadto kada amo nang equivalent sa ato nga City Hall in terms of finishing. In terms of foundation and finishing. Ti ang inang Atrium na in today's construction cost, that will cost 24,000 pesos per square meter nga amo finishing na. Hindi na structural, finishing na. Amo na sa paghambal mo 24,000 per square meter, amo na finish siya, may tiles na, may suga na, may gripo na, may tubig na, tanan-tanan, may electrical na mga provision for the aircon, tanan nga mga TV, tanan. So, finish na ina 24,000 pesos per square meter. Tisang una sa exposed ang City Hall, ang ilay nga 24,000 per square meter, skeletal. Bali, ang ilang nga 24,000 per square meter, makita mo pa lang steel pa lang kag structure. Simento. Wala finishing. Wala suga, wala tanan. Wala gani electrical, wala gani, wala pa. Sobra na gid man na Ti dugangan pa gid nila subong pumapalo na siguro na mga 40 to 50,000 per square na. So, more or less,
dapat with the amount of 320 million pesos, you should have been able to finish that building. Dapat sa 320 million pesos, tapos mo na ng building na. Nga naglabot subong nga sa 820 million ang koses na. Nga kung amo inang sundon sa imo yang estimate 320 million mahuman na ang City Hall kumpleto na, may mga suga na. Wala lang sa mga siya, lamisa, kagiban ng mga furnitures. Yes. Sa 320 million. Tiyang ila to nga unang approved budget for the contract kung ABC. 450 milyones. Ambot silingon sa 450 milyones, tama kahalog. Tama kahalog in terms nga ang contractor makaganansya. Yes. Hindi siya binagit, magkinot sa mga materialis na ginagamit, yung mga pintaya, ang kung ano ang nakasaad sa specifications, amo gini na. Sa 24,000 per square na finish na dapat, ang profit sinada sa contractor, mga 6,000 pesos per square meter. Nga na da sa, kabalo mong iyagi sina nga at cost nga presyo is 18,000 per square. Okay. So sa 24,000 per square, may profit na inang contractor dapat ay 6,000 per square. Hindi na magutom ang contractor. Lipay na nasa 6,000 per square. Di ang problema, hindi sila kontento sa 6,000 per square lang. Kaya gusto nila makabo, gina sila yasang sag 50,000 to 100,000 pesos per square meter. Which to me is really robbery in broad daylight. Kag amo malang ini ang aton subong ang aton subong nga objective sa Iloilo nga ano tani dulaon tani ang ini nga mga klase nga mga practices diri sa syudad, because if we keep on doing this, wala may matabo gid sa aton nga syudad. Wala there will be no genuine progress. Tanan lang into on lang ta nga nagaprogreso ta kay na bag-o lang na pinturahan ang isa ka building di. Nagaprogreso kita kay bag-o lang na may ara ta sa esplanade nga lalagaw-lagawan ko da. Lagaw-lagawan. Pero I hope kung pag na-check ta ng esplanade na, I'm sure basi maging kabo na naman da sila nga kwarta da. Tiyan mo malang nang aton subong nga kausa nga we believe nga kung wala nang kinawatay ang syudad, madula ang tanang nga problema diri sa Iloilo. Now, isa-isang tapagid, sudlon tapagid, no? Kay kundi natabo tong una nga bidding to, nga ang 450 million ginpangbuhina nila, kag in fact may kaso kita nga ginahanda subong pasaka ta sa ombudsman, nga ganansya na sa pagkadako-dako nga human, ang 450 daw may ara sa basang dako-dako nga talom-talom nga inugkihad la sang nang sa mga manugyaw bala kihad nila ang kasudlan muna nga shell lang ang hindi siya kontento kay mulang magdako. Ang ikaduha pagid, no? Kay daw ini mas skandaloso pagid ini kay natabo ini sa panahon ni Mayor Jen Patrick Mabilog. Una kita sa solar assisted air conditioning. Kaya kung hindi ko magsala, ikaw ganito pakilala kay Mayor Mabilog kung ano ining solar assisted air conditioning, no? Sumong sini, nakita ta sa COA audit report nga ang aircon sa taratapan lang ni Mayor Mabilog. Kag kahapon na pagwa sa balita nga ginako ila pulo man lang kabilog ining aircon nga solar assisted parehas ning ari sa Bali Hotel, no? Ti pulo kabilog ang bili sini mga kauturan basi makibot kamo sa talatapan lang ni Mayor Jen Patrick Mabilog is 9.4 million pesos. Ang bot silingon kung pulo kabilog tag 940 mil ang bilog sang sining solar assisted nga aircon. Now, please tell us, Romel, kay ang Bali Hotel amo ini ang una gidari nga building sa Iloilo nga dapat may solar assisted air conditioning. Tama bala ina nga presyo ang pabaydan ni Mayor Mabilog at 9.4 million para lang sa iya nga taratapan. At ang ginkabo na nila siguro nga kwarta mga 5 million. Tiyan mo na ginambal ko bla nga halin sa from the paperclip hasta sa aircon hasta sa building may ginakabo sila nga kwarta. Ti sobra na gid niya. Kita ni san o tani dulaon man. Tanan na lang diya ginakawat mo.
So, this is not democracy anymore. This is kleptocracy. Di ba? Kleptomaniac na lang subong ng mga leader. Ang ato, subong hindi ka mag-leader, makasurvive sa politika, subong hindi ka kleptomaniac. So, budlay naman na iya kung ipabayaan ta na lang. We have a moral duty to stop this, to fight this. That is precisely why we are here. To fight all this corruption. Now, kuhaon ko ang imo iyang pananawan. Nakabati ako nga 4 ka elevator dira sa City Hall nga bago. 3 lang ang nakabukas sa publiko. Kaya ang isa nga ika-4, isa gid lamang ang ginatugutan makasakay. O kung ang nagatugot sa iya kaugulingon nga makasakay dira, wala sing liwan kundi ang alkalde naton. Sa imo iyabing pananawan, husto bala na nga ang alkalde sang syudad gamiton niya ang buhi sa pumuluyo para nga maka-enjoy siya sang perks nga tawag nga may comfort siya bala nga wala sang baho kaya man siyempre kung public mga suda ang mga manong isda, ang mga basurero, ang mga tricycle driver, di siyempre kung magsuda baho balhas nagapabilin sa gakabit bala sa mga dingding sang aircon, sang elevator kag hindi siya gusto. Di gusto ba na Romel? Ang ako lang nga mahambal, no? Ti kada leader, may ara sing iya nga leadership style. Ti iya na yung leadership style eh. So, kung amo nang iya nga leadership style, so, I cannot comment on that, no? Ang akon lang ya, nga ginakontra ang kinawatay. Why ko labot ya kung nangilaran siya sa mga pigado, why man ko labot kung doon na bahuan siya sang elevator nga ginsakyan sa mga pigado, why ko da ilabot? Ang akon lang yung issue, ang ginakawat nila nga mga kwarta diri sa syudad kay tungod amuna na ang ila nga kultura diri. Kinawatay na lang kag okay na lang basta makakabo ka kwarta kay amuna sa sistema accepted na ina. Ti batunon ta na lang na ina hasta madula ang kalibutan. Amuna lang na yung sistema ta diri sa Iloilo. Sige-sige na lang yung kinawatay, pabayaan ta na lang ya. Bahala na lang si Batman kung ano matabo sa aton. Basta sige-sige na lang kinawatay diri. Sige-sige na lang pagtaas ang taxes. Kay ang kwarta ginakawat, kulang permi ang kwarta naton. Kulang permi ang kwarta sa syudad. Nga ako lang kay ginakawat. Kay tungod kulang, i-increase na naman ang taxes. Can you imagine kita nga mga negosyante? Kung wala sang kinawatay, wala rason nga ipasakaon ang tax. Dapat gani panubuon ina. Kay kung ako lang madaog diri, kung ako lang ang ipilion nyo na maging mayor sa syudad, igarantiya ko sa inyo tanan. Panubuon ko ang tax. I think the lowest tax ever in the past 10 or 15 years. Because once we eliminate ang kinawatay, once we eradicate corruption, we can definitely lower taxes because we will have a lot of surplus in terms of cash and other resources. So there's no need to increase taxes. Okay. Now, nakabasa ko sa imo Facebook account nga ang isa mo gid nga ginahandom amo ang mabuligan naton ang mga kubos kag bigado nga makaangkon sang kagulingon nga mga puluyan. Kag sa nakita naton kadako gid kadamo gyapon ang mga pigado sa dakbano sa Iloilo ara subong squatter gyapon ang ginatindugan sa ilang mga hayop-hayop ara sa duta nga hindi ila ginapanagiyahan. Kung ara sa mga kilid sang suba, sa mga pangpang, nga kung magbaha, delikado man sila, no? So, pwede nimo mapinta sa ato nabi kung ano naman niya ang imo siniding mga ginatulok, abe, nga sarang nimo mabuhat kung ikaw mapilian bilang alkalde. Kasimple lang sina. Kabal mo, example, ang San Isidro nga property, worth only 2 million pesos. Yung presyuhan nila 69 million pesos. Tigin kabo nilang 67 million pesos. Nga abing hindi na lang binila tutan ni igin bakal 2 million, kag imbis kawato nilang 67 million, ang 67 million gingamit na lang abi nga para to sa proper drainage system to sa San Isidro nga relocation property, relocation site. Kag ang kwarta ginaano nila nga para sa mga electrical provision dito sa relocation site. So we can build a decent community there. Yung problema ginkabo nila tanan ng kwarta.
Ti ano nabilin subong nga kwarta para sa pamuluyo? Anong nabilin nga kwarta para sa mga tao na ginag-relocate dito? Mga former squatter sa una, ginbutang nila to, wala tubig, wala kuryente. Living in dehumanizing condition. Do mga ido lang to, do mga sapat lang to mga tao subo. Lantawan nyo to bla. Ti ano ang ugat sa ina problema nga nag-amo sila kay ginkawat nilang kwarta. Agricultural land valued only for 2 million pesos, kinbaligya ng 69 million pesos para kawato ng 67 million pesos. Ano inaklase nga batasan? Ano inaklase nga kultura? Pabayaan ta na lang yan, ha? Ti amo na nga ang pigado, nagapigado na lang. Kaya ang kwarta nga para sa pigado, ginatukob sa mga makawat. Okay. Ano ba lang may experience ka na nakapatindog ikaw sa low-cost housing units nga minabuligan ka sa una? Yes, na mga imol? Yes. Nakapati ko sila nga sa Cavite sa una, may ginbuhat ka na sila. May suwiri kami kay damo ang nagasiling sugit ba na? Actually, no, kay hindi ko man batasan nga magalay kay istorya, bla kung sino ginabuligan ta. Di do salamat na sa Dios nga mag-istorya kay mo kung sino gibuligan mo. Di bala na lang yang Dios da kung sino gibuligan mo, ti merito mo na lang na sa Dios. Sa mata sa Dios, merito mo na lang na yan. Pero when it comes to housing, may experience matada. Kahit pa paano, may ara matada sang track record nga nakabulig ta dira. I will not go down to the details, kaya matido sa laman nga magkinikal ta dire. Pero with the amount of 50 to 60 million, is already enough to establish the roads, mga drainage system to avoid flooding, and then mga electricity provisions, mga suga sina, mga poste, tanan. Included na gusto mo pati telephone line. Di dapat with this amount of money, enough na natani nga mga to guarantee a decent relocation site and prospective community for the former squatter na dwellers, no? Di tani amo mala na aton subong nga issue diri nga kung mauntat ining kinawatay diri damo buligan nga mga imol. Hindi lang mga imol, pati mga manggaranon. Pag wala na sa kinawatay, ang taxes manubo gid. Manubo. Can you imagine that? We only have one problem. We think of so many problems. We keep of thinking so many problems without pinpointing what is causing all these problems. And the only root cause of all these problems is kinawatay. Corruption. Once we eradicate it, 90% of our problems are gone. Okay. Gamit lang ka sa negosyo, no? Kag sa ato na baluan, pag balik mo diri sa Dakbanwa sang Iloilo sang mga duha ka tuig na nakaligan, nagsugod ka na kung tani nga pasulod man sang talagko nga investments. Diri kag isa diri amo ning ginahiwatan subong sang kapihan sa Bali. Ang ining Bali Hotel kasi una matanda ninyo, kuan ni napabayan ining building, isa ka hotel isang una pa, mga 1970s nagatindog na ining hotel, no? Kaging kastuan nimo ini sa pagkadako ang kantidad para nga mapatahom liwat kag makadugang ini sa kakulang sang kwarto diri sa Dakbanwa sang Iloilo sa mga dumuluong diri sa mga bisita naton, ila binigid kontion sang Dinagyang Festival. Kag may ibang kapakuntani nga nakatalana man nga mga development nga diri sa may Port San Pedro area, mapabalik ang luster, no, mapapadlak diwat kasi una magsiling nga Fort San Pedro area daw diri ang kalingawan, no? Kung sugilanon ka mo sa pamilya, magplano ka mo nga mapaliwaliwa ta, pamasyal ta, ang ginapanumdum pero sa una wala na yung mga esplanade, no? Ati ada tagaling nga esplanade ang ilang tagaan sang atensyon, no? Nga dapat diri sa may Fort San Pedro area. Ano bala ang daw nag-untat gulpi? Ati, siyempre, balo ka, kung pagkontra mo City Hall, tananan lang butas, ano nila mo, ilinglingon nila mo.
siyempre, mabudlayan ka gid man. Muna balbala nila nga don't fight City Hall. Because if you fight City Hall, tanan na lang klase nga issue, iabuin lang si mo. Example, ang ako diri nga generator, ang ila siniding nga issue, ang generator sa ini nga building, ara na subong nag-encroach lang kagamay gid lang sa Road right of way. Hindi pa man nakilalanon da kagamay man lang sinada. Because of that, kinahanglan nila gin-require nila nga atong generator diri isulod sa building. That is why subong nadugayan mag-open sini, kay kinahanglan pa naton gina-construct pa naton dira ang halinan sang generator. Okay. Pero wala naman sa nga pang umid kita, no? Pero pila di subong ka building, kapila man ka hotel di subong sa Iloilo, nga ilang generator nagalabaw da sa ilang property line. Do hindi lang may ara lang guro 40 or 50 ka building guro may amo sila nga ang Bali Hotel gidya gina alay nila kay labot. That is plain and simple harassment. Naintindihan ta man na kay man gina-expose tang ilang kinawatay. So that is why akig man sila sa ato. Normal man lang, tao man lang na sila nga nagapangakig kung gina-expose ang ila nga kagarukan. Tiya kuya, okay lang na iya. Sa luoy sang Diyos, way pamanta nagutman gid. Kay tungod maskin ginaanotan nila negosyo naton, way pamanta nagutman, nakakaon pamanta 3 times a day. Kag okay lang na, it's part of the sacrifice. Kaysa ini nga krusada, kinahanglan ginaton magsakripisyo para maintindihan sa mga tao nga seryoso kita sa ini nga krusada batok sa korupsyon. So, amot silingon nga hindi niya ang imo pagpadalagan, hindi niya because nga daw nangakig ka man, nga ginhingabot ka, kag matimalos ka, why niya sa kilabtanan sa paghingabot sa imo? Why gidi kay manti, why ko man sila gina personal. Alam mo, lain man ko nga klase nga tao, mo pinalanggaon man ko mo. Deep down in my heart, langga ko man na sila. Tao man na sila. And normal man lang na makakig sila. Kaya ginahilabdan, gina-expose na nila nga kagarukan. Ang ilang nga sindikato da, gina-expose naton. Normal man na yung makakig sila. Why ko na sila gina personal. And ang pagdalagan ta diri, subong, for mayor sa Iloilo, okay, because we believe na we need to have we need to be equipped with the power to make a difference. Hindi pwede nga halay lang ta kasinggit, why man ta may ginaubra. Kag nag-promise kita sa mga tao nga kung why gid ni may mabato sini sa ining corrupt nga administrasyon, kita na lang mapresenta sa lawas ta para hindi man maminsar ang mga tao, lalo na mga tao nga nagsakripisyo na sa aton nga krusada, nga why taman sila gipabayaan. Kay lain na karumamba sila, ano man niya si Romel Inyon, halay lang ni siya ka ginlead ta nila sa amo sini nga klase nga krusada, kag ini nga away, tapos subong nga ara ng away nadula saya. I cannot abandon my people. So I have to be with them. I have to show them nga seryoso ako sa ini nga klase nga kausa nga krusada. Now, subong sini nakabati kita sa radyo, sa mga pahayagan, and sa occasionally sa television, no? Sang sining do hindi alalangay nga pag-enforce sa mga ordinances diri sa Tacloban sang Iloilo, kag ang pirmidari kinatumod sa aton mga komentarista, amo gid ang alkalde naton kay do wala niya ginapatuman, no, ang mga ordinances like ang no reserve parking ordinance, ang ordinance sa batok sa illegal parking sa mga dalan na bawal na no. Ang pati na gani ang mga traffic rules and regulations. Ang hambal sang mga abiyenda sa media, ano ini nga sahi nga liderato? Wala sang liderato, absence of leadership na ini nagkakatabo. Kung ikaw yabe mag-alkalde sa Tacloban sang Iloilo, can you commit to our people nga ang tanan-tanan nga mga kasubuan, tanan-tanan nga mga ordinansa imo ipatuman maski sino ang malapakan, sino ang maigo sini nga mga pagpatuman? Well, I think sa subong sinindigid ko sila da ka-comment, okay? Because we have to understand that that man-made laws are not all man-made laws make sense. Kaya kisa may ara man ta mga ordinansya, may ara man ta kaysa nga mga batas,
all these are man-made, no? Since all these are man-made laws, they are also prone to mistakes, no? So, bas kung may mga ordinansya da nga para sa kayuhan sang tanan, i-implementa. Pero kung may ara man sa mga ordinansya nga that only favor a few and then not favorable to the rest of us, we have to study and then ensure that we can amend it to favor everyone in our community. Matibasi kisa may ara ta mga ordinansya nga pro-poor lang. May ordinansya ta nga pro-rich lang. So hindi pwede mo na. Dapat tanan kita mga benepisyo. Diba sa importante lang yan, kung ako mag-alkalde diri sa syudad, I will ensure nga tanan kita walipay, tanan kita makontento, kag tanan kita maging law-abiding na citizens, kag tanan kita ma-motivate, maugyon sa aton nga anti-corruption nga crusade, and we will make this the cleanest city in the Philippines in terms of its being corruption-free na city. Amo siningon, hindi yung hapaw nga hindi niya lip service. Hindi niya lip service. sa surface lang. Amo ni paano bi sila makapangawat bi kung transparent man. Mangambal ko yung transparent kaya makita mo tanan ang sa electronic billboard gani ang tanan nga kwarta sa syudad makita sa tao. Mabakal ko sang Sky Cable channel na sa cable TV channel nga dira makita sang pamuluyo ang kudiga kadtong kwarta. Ang tanan nga mga casuals, I want all their names sa TV to check them kung if they really exist, so they're not ghost employees. Kag trabaho sila. Oo, sabi si Boy Miurada, amo ni sa task force sa nightclub. Tanan ni i-check na nila kung may Boy Miurada gito sa task force nightclub. Nga hindi na ghost employee. And I think if we do this, hindi na malabot sa mga 500 nga casuals nato na. Tisubong niya, we have 7,000 casuals. Pero katabo sa atong kwarta man, ginakawat na lang. Ghost employees sina siguro mga 30 to 40% sa 7,000 na. Di na nagkakadto ang kwarta sila, 15-30 nga empleyado. Ano? Ang tanan nga bidding, full coverage sa media. Di paano ka kapangawat na, paano ka overpriced na? Tanan, naka-CCTV na pati ang bidding. Paano ka kapangawat na kung amhon ko na? Okay. So kung wala sa kinawatay, madula ni tanan problema tadi. Okay. Now, ang isa pagiging problema diri kay damo sa nagasulolo diri sa aton nga Twitter kag Facebook, no, nga ang peace and order, no, dako gid nga problema sa Dakbanon sang Iloilo. Kay iti may kinawatay sa City Hall, but base kung nalingaw dira ang aton mga opisyales nga busy sila, daw dira sila nakatutok kung paano makakwarta, no? Pero do na kalipatan nila nga dako ang ila katungdanan sa pagpasiguro nga ang aton dalanon, ang aton sining mga neighborhoods, ang aton palibot nang hilway balakag way kulba ang mga pumuluyo ta maglagaw-lagaw da kun gabi maski madulom-dulom kay ang aton nga kapulisan, ang aton law enforcement masyado ka kusog. Pero subong sini madamong igareklamo nga may pinatyanay, may kinawatay, no? Kagadamo maski sa may atubang ng police station may hold up, no? What will a Romel S. Inyon mayorship be like in terms of peace and order? Kaya mo na gani, ginapila ko na liwat nila. Nga ang tanan nga problema diri sa syudad, ang ugat sini kinawatay. Na example, nga subong rampant diring drugs sa kundi ang illegal drugs sa Iloilo, nga duway ginasapak. Kinanlan nila ang support sa mga drug syndicates na kaya sa eleksyon, gabulig na sila finance sa ila. Kaya kung hindi sila pag-i-finance, kung hindi naman sila magdaog sa sunod nga ng eleksyon, hindi mauntat ila kinawatay. So ila sila ang motibo, permi, pabayaan lang ini nga mga illegal syndicates ini, kay para makabulig sila sa eleksyon, para makatiner sila sa pwesto, kag sige-sige nila kinawatay. Now, ini naman subong ang mga sindikato, diri nga na mga so mayhem sa aton nga syudad, nga commit all forms of crime,
mga kaalyado man ini sang aton nga mga incumbent subong nga mga public officials kay they have this unholy alliance with the criminal syndicates to conduct terrorism mga activities against the perceived enemies of City Hall. Ilang tawa subong amon subong diri sa media, tatlo na sa amon ya subong nga natiruan. Siyempre, ginasagod nila ini nga mga kriminal ni para as their terrorism na na tool. So I think all this is because the City Hall is nothing but one big criminal syndicate at this point. Sad to say, ang aton nga City Hall subong is nothing but a criminal syndicate. Our City Hall houses the most intricate and sophisticated criminal syndicate in this part of Western Visayas. Grabe ni mabugat ni mga tinaga. So that is the sad reality. No, it's a criminal syndicate. The sooner we realize this fact that our City Hall is nothing but a house of the headquarters of the biggest criminal syndicate in Western Visayas, the better for all of us. Kamiting lain kisa kung ang kamatuoran ginasilhig na lang nato sa dalom sang lamisa. We sweep it under the rug. We avoid facing the truth. So tani amo sinisubong ugyunante ini aton nga kausa nga malibyuhante ini ang aton nga syudad in the truest sense of the word. Okay. Now, bago kita magtakop sa aton sining interview, I'm sure nga madamo po ini nga kay gayonan in the next few months, no? Nagguwa sa balita sa mga tatlo ka semana nakaligad, nga ginpasakaan ikaw sang kaso sang Bureau of Internal Revenue kay kuno kinabos ka sang imo sining pag-bayad nga buwis sa gobyerno sa imo sining negosyo nga dugin sukot kasubong 84 milyones pesos kuno nimo nga balayran dapat. Ano ba lang imo masugid sini sa aton mga pumuluyo? Kay do ginagamit nila nga pintahan ikaw nga tax evader nga kuno kriminal ikaw, no? Ano ba lang matuod sini Romel? Wala ginasang issue da, no? Kaya manti tanan mga negosyante, I think kakabaluman sina nga kundo may dodako ang imong mga transaksyon, ilang taon kagid man sa BIR, i-check kagid man nila. Ugaling, ang problema naman niya sa kaso ko, kay Dukilat. Dukilat mo. Tiga kabaluman sila nga abroad Kuya Permi. Tiga pamangkot sila ganun pangayo nila yung mga resibo ya sa mga toilet papers ng 2009. Sikuti okay man na, vertical kalunta pa na. Hindi man na sila nga instant lang ikwaon ang mga resibo na. So tigaling gulpi lang may deadline na. Sikuti balo ka na gid nga permi ko abroad. Pwede bla na nga gaan mo kami anay chimpo kay ini nga mga resibo ni sa mga offices ko pa ni sa probinsya. Hindi man siling opisina ko, isala mo. May opisina man ko sa Mindanao, may opisina pa sa Cebu, may opisina sa Manila. Tida mo, opisina mo. Kag nakita ko sa ila mismo sa BIR nga release, do July 26 ni mo na submit ang partial. Partial ni mo nga mga dokumento. Gipailan ko rin. Pagka isang semana nakaligad, pailan nga na dayon? Tinaga-submit pala tagani sa mga dokumento nga to explain everything. In kasuhan, kung kilat mo. Tisilikutan ni kampiyon man kung amo ni ginaubran nyo sa tanan nga mga supposed na mga may tax deficiency na cases. Pero ako tani, kilat mo. So, wala na yung problema kasi siling ko, may Diyos man ang kalibutan, kabalo man ang korte, hindi man tayo maipit sila. Kaya mati normal na nga klase nga mga kaso. Si Luciutan, mo man ang kaso. Si Henry C, mo man ang kaso. Si Cuyuto, tagiyasang PGA, mo man ang kaso. Si Pacquiao. Si Pacquiao, si Rebillame, Judy Ann Santos. Mga artista. Damo, manti kung nanamitan gani ko kisa nga kasuha ko lang na kay subo ni do gusto ko i-text si Judy Ann mo. Ati pareho na kami, di ba? Ati wala na problema sa ako kung ginamo ko na. Wala na problema kay manti way man sa mga hindi na issue. It is not at all an issue kay sala ang ilang computation. So, that is why we will have to explain. Kutani kung wala nang nilay daw ginkilat nga approach nga ginkalokalo nila tanan para lang maiskandalo ko,
problema na nila ya. Pero importante sa akon, malimpyo nga ako ng konsensya, way makusala, way makumagyan kawat, nga kwarta sang iban nga tao, kwarta sa pamuluyo, way makumagyan kawat, problema ko na yung personal. Tiway na yan siguro ya issue da. Kung sino mga tao nagabuhat issue parte sa inang bagay, ti problema yun na ya. Kaya aton di way tiga pang personal. Way taga gina personal si Babilog, way taga na personal ang iyada nga mga sindikato. Ang aton lang diya ginaaway ang ini nga kultura sang kinawatay diri sa syudad. Kaya kung wala sang kinawatay, way kita problema. Aha. Kung sa bagay, Romel, no, sa pagkabatuod, damo sa nag-comment sa aton ng mga abiyanta, nga ining, naway man nga gipasakaan nga kaso, kag ginapanumbong ka nga kuno, kulang ang imubuhay sa 84 milyones. Kay ini, santo sa atong mga abiyanta nga nagapamati sa aton, nagalantaw sa aton, nagabasa sa the news today, ay amo gali ni kadako ang negosyo ni Romel Inyon, nga sila mismo kapamatuod nga lehitimo ang imong negosyo nga sa pagkadalagko sang imo ginakita kada tuig, no? Nga hindi ka masiling ti masulod sa politika kay tuyo sila mga mangawat. Anong mambal mo sana? Balo ka, boy, ka-sensitive sa ng klaseng question. Kaya budlay na karon kumahambal tadi karon sa kamatura, basta bala ti kakalon tabla. Takan ako sa mga magsabat sa inas nga basta balo lang karon gatinikal tadi. Basta nga ako lang ya, why ko may ginakawat nga kwarta, sang pamuluyo. Gaubra ko, may mga gagmay man ako na negosyo, not only diri sa Pilipinas, sa Europe may araman, sa Amerika may araman. Di gamay-gamay man lang kita ta. Enough man nga makabuhi-buhi man pamilya ta, enough man nga makabulig-bulig sa iban nga tao, enough man nga makagulog ginhawa ta, amo man lang na mahambal ko dira. Now, kung mahambal sila nga dako ang ako na kwarta, tila na na problema. Way makoy gambal nga dako kwarta ko. Agay nahambal ko lang yan, makagulog ginhawa man ta. Kangakon man lang yang makabulig lang sa pamuluyo, kaya mo na yung aton nga handom nga makabulig sa mga pamuluyo, lalo na diri sa syudad sa Iloilo. Okay. Now, so daw malawig-lawig ang aton nga Panginoon mamangkot ko sa imo, nakasugod ka libot-libot, daw bati ko, daw gina, dito ka sa may Molo Boulevard. Kamusta biyang imong pamatyag nga nakahinunanon ka, touch base ka, nakapangamusta ka sa atong mga kauturan, ilabi na gid sa mga imol nga mga komunidad. How did it impact sa imo kaugalingon? At nothing new man, do hindi maginabago sa akon kay kabalo man ang mga close sa akon nga mga tawo. Mas ang una squatter man ko. Imol man ko sa una. Do way magina sa akon kung makita ko sila do nakita ko manawas ko sila okay. Tinintindihan ko man ng ilang problema. Mo na gani kisa do kabugat man gina sa akon nga do na batyagan kay mati nakita ko nga grabe nang ilang problema. Number one sinang ilang problema is ignorance. Kay tungod and because they are ignorant, ginainto lang sila sa aton nga mga public officials. Ginambalalan sila nga kumbaga do breadcrumbs na bla. Amalo do amo ni bulig namon sa inyo da. Pero why ni sila ka-insindi ang aton sini nga mga kasimanwa dira sa mga depressed areas nga ginainto lang sila sang City Hall. Why gid sila kabalo nga kung wala na ni nga pangawat ang ato nga public official, tanan na sila subong may mga balay na, tanan na sila subong may mga tenement na. Tanan na sila subong ara sila sa mga decent ka mga communities nga relocation sites. Te problema subong gina-perpetuate nila gusto sa mga sa aton nga mga corrupt ni nga public officials nga dira sila matiner kay para dila i-vote rich mo kwaon boto nila sa eleksyon always lang lawas lang ginapaminsan nila why nila ginapaminsan ang boss damlag sang ini nga mga tao ni nga ara na subong sa mga squatter area nga ina ti wala blasang malasakit sa kapwa nila amo na subong ang nakita na batsagan ko gina nga ang ato tanan nga mga tao nakita ko biktima to tanan sa panginto sa into anay culture diri sa syudad sa kinawatay nga kultura diri sa syudad nga amo na subong gusto tagitamnaon diri sa syudad sa Iloilo. Okay. So bilang katapusan nimo nga mensahe sa atong mga tumalanaw kag mga tagbanamati diri sa Action Radio.
liwat-liwat ng hambal ko. Tiyan mo lang na, amon di subong nga ginapatihan. Nga kung wala sang korupsyon, madula ni na problema ta. Nga hindi lang ni tanan para sa imo lang aton nga kausa. Pati mga manggaranon, di malipay ni kung madula ang kinawatay. Kay kung wala na sa kinawatay, madula na ang ginahambal nila ini nga mga taas nga mga taxes. Okay. Manubo ni mga taxes naton. Ang aton nga mga sindikato, di madula na tanan. Kay ang honest nga panggobyerno, hindi na kinahanglan sang bulig sa mga sindikato. Para mangawat, makuha kada kwarta sa mga sindikato, para mapagpatuloy mo ang imo man nga sindikato diri sa City Hall. Ti amuna na tani ang aton nga maintindihan that if we can sum up all the problems here in Iloilo with just one word, and that word is corruption. And we should at all times say no to corruption. Okay. So, bago kita magtakop ang kauturan, kahapon gid lamang, do timing ni, nakabaton ako, basta kani makabaton ko sang sulat gikan sa ombudsman, ari ang iyang apkuwa gid ini, no? Ari sa ombudsman, nakabaton ako sang isa ka consolidated evaluation report, ari. Okay, basi pasinig naman sila bala nga si Boy Mejorada nagahimo-himo naman lang sa storya, no? Pero ari among ini ang dokumento nga gipadala sa akon, permado ini permado mismo ni Conchita Carpio Morales. Si Conchita Carpio Morales, nabaluan nyo, amo ang bagong ombudsman. Kag do nagbag-an ang akong balatyagon kay nakita ko nga sinsiro gali ini si Ombudsman Morales nga pakigbatuan gid ang korupsyon santo man sa ginahambal ni Romel kag ini bahin ini sa ginpasaka nakon nga reklamo sa gastuhanay naton sa kontrata sang syudad parte sa pangolekta sang basura, no? Kay nakita sang ombudsman nagapati sila sa akon nga ginareklamo nga may-ari ni nga dako-dako ni nga kinawatay. So anong hambal sang ombudsman? Kay tungod nga ang ebidensya nga iban wala sa akon kay sino nga mahangpan namon ina nga si Boy Mejorada wala ini sang ikasarang nga matipon niya ang ebidensya kay siyempre ginatago ni Mayor Mabilog eh. Tanan-tanan dira ang mga dokumento ilabi na sa City Hall ginapang tago iya wala iya ginahatag sa kuwa. Kay para ang kuwa hindi bala makahimo sang ina sining pagtuon kag pagpamatmat kun bala husto ang mga transaksyon dira. Pero ari hambal sang ombudsman kay nakita namon base sa pagsaysaya kag sa pila ka mga dokumento nga aton man nga ginpadala dito sa ila isa dira ang kuwa annual report sang nagligad nga tuig nga siling nila may dako ini nga kamalamalahan kag hindi naton ini pagtugutan nga do malimunaw lang, nga matunaw na lang ini nga isyo. Kaya ang hambal sang kuwa, magahiwat sila, magapatigayon sila sang isa ka fact-finding investigation. Ari perma no? Mayor Mabilog, perma ni Conchita Carpio Morales nagamando nga may fact-finding investigation. So kabay nga ang mga dokumento dara wala lang sunog sa City Hall, basi bala may sunog bala para sa Kapitolyo sa una. Wala sang sunog kag sa kuwa naton. Salamat gid sa inyong paghugot man sa inyong mga lantaw sa pagbusisi sa mga transaksyon kay kamo naman lang ang ginasaligan sa mga pumuluyo, no? Si Boy Mejorada, si Romel Inyon, ang amon makatyabaw lang kami da kung isa pero wala sa amon poder nga magtapna gisini ang amon is just to raise the awareness of the people paymanuon ka mo kung ano nagakatabo pero ang patudtuod nga aksyon magagikan sa mga ahensya pareho sang COA kag sang ombudsman. Ti ari ang COA gay nagpadala man sa aton sang sulat bahin ini sa City Hall project tung hambal nila bala nga COA kuno ang nagtudlo sila nga wala bidding hambal sa COA hindi na matuod kag ti siling ko sa COA dapat tapnaon ina paagi sa pag-issue sang notice of disallowance. Ari malipot lang ang sulat sang COA kapon man ini nabaton nagasiling nga hindi ka magkabalaka kay ginahimo namon ang amon nga katungdanan nga maamligan, no, to safeguard the public interest. So nagadayaw kita sa kay Auditor Ofelia T. Di Mihilio,
ang aton nga audit team leader sa Iloilo City Accounts, kag sa kay Maria Gleda Lim, no? Ang supervising auditor sa Commission on Audit para iya sa Audit Group K, Team 1. No? Okay, siling nila, madugay-dugay lang. No? Mahinay-hinay lang ang COA kay may mga rules and procedures kami nga kita sunod. Pero sa ligigid nga ang anomalya, kung may ara anomalya, hindi ginamon na pagtugutan. So, dili nagkatakop ang atong pagpangalagad mga kauturan sa siningkapihan sa Bali sa petsa 28 sa Agosto 2012. No? Sa gisiling ko, we are now more than 1 year in public service. Kag padayon na ito ini kaya nakita naton nga pinaagi lamang sa media, sa cable television, sa radio, kag sa newspaper nga nag-away sa gusto ang mga puwersa man batok sa korupsyon. So, ini siliwat ang inyo Abian Manuel Boy Mejorada. Salamat gid sa inyo pagpakigupod.